Pagpugay po kay Lord Shura. Lord Shura, totoo po bang nagpasya na kayong magretiro? Ilang taon din akong nakikipaglaban sa ibang bansa. Panahon na para bumalik ako at mag-enjoy sa buhay. Saka, mamana ko na ang ari-arian ni Lolo na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar. Siguradong miss na rin ako ni Sister Ruyan. Lord Shura, pag-isipan niyo po itong mabuti. Pakiusap, Lord Shura. Pag-isipan niyo po ito. Pakiusap, Lord Shura, mag-isip po kayo ng mabuti. Hayaan nyo na, nakapagdesisyon na ako. Gimian, ikaw muna ang mamamahala sa Shura Army. Huwag nyo akong kukulitin kung wala namang mahalagang pakay. Pero syempre, kung may balita tungkol kay Changsheng Sect, ay maaari nyo pa rin sabihin sa akin. Masusunod po, Lord Shura. Hello? Hoy, Sister Ruyan? Nasaan ka na ba? Nandito ako sa villa ng Jiangcheng. Nandiyan ka na ba? Fei Fan, totoong nandito ka na? Napakasaya talaga ni Sister. Kailan ka ba babalik? O sige, ganito na lang. Maliligo na ako habang hinihintay kita. Umuwi ka agad, ha? Uuwi na ako agad. Sige, bye-bye. Sister Ruyan, maliligo ka na ba? Sasamahan kita. Grabe! Wow, ang laki! Ikaw, bastos ka. Ako. Aray. Tatantanan kita. Aray ko po. May pagkatanga ka ba? Pinapalo ka na niya, bakit hindi ka pa umiwas? Papalakol kita. Aray! Baliw ka ba? Sinuntok ka niya, hindi ka man lang umiwas? Sandali. Hindi ganoon iyon, Sister Ruyan. Tanungin mo kaya siya. Kung gaano kalakas ang suntok na iyon. Natakot akong baka matumba siya, kaya sinalo ko na lang ang suntok na iyon. Tignan mo ito, tignan mo. Sino ba kasing bastos ang naliligo ng walang ingay? Nagtanong pa naman ako kanina. Hindi nga, Sister Ruyan. Ang lakas ng tunog ng tubig, ha? Paano ko maririnig ang boses niya? Tama na iyan, Mi Ushue. Simula ngayon si Fei Fan ay titira na kasama natin. Siya ang tunay na tagapagmana ng bahay na ito. Kaya simula ngayon, 4 na tayong magsasama rito. Wait. 4 na tao? Oo. Pero, hindi ba 3 lang tayo? Oo, andyan pa si Muyue, isa siyang flight attendant. Sa oras na ito, malamang ay pauwi na siya. Flight attendant? Ibig sabihin, maganda ba ang katawan niya? Kahit maganda ang katawan niya, wala kang pakialam doon. Sasabihin ko sa'yo, kahit nakatira ka rito, huwag kang gagawa ng kalokohan. Ikaw talaga, napakapuwersado mo pero walang alam. Anong sabi mo? Sabi ko wala kang alam. Hoy, Tama na iyan, tama na. Mi Shue, may mahalaga pa akong kakausapin kay Fei Fan. sinasabi ko sa'yo, kung wala lang dito si Sister Ruyan, talagang papatamaan ko ang isa mo pang mata. Umalis ka na nga. Sister Ruyan, maiwan ko na muna kayo. Aayusin ko lang ang plano. Heto, ang kontrata mo para sa trabaho, diretso ka na sa HR para pumirma. Para makapagsimula ka na agad. Kilalang kilala mo talaga ako, Sister Ruyan. Alam mong gusto ko lang maging normal na tao. At saka, may isa pa, iwasan mo ang pagiging mapagmataas bilang Lord Shura. Baka matakot mo ang mga babae roon. Kaya kita pinatira kasama ang maraming babae para makahanap ka na ng magiging asawa mo. Sa tingin mo ba kailangan ko pa niyan? Nananiguro lang naman ako. Sige na, may lalakarin pa akong negosyo, maglibot ka muna sa paligid. Una na ako. Brother, tulungan mo po ako. Ikaw, masyado kang feeling close at walang pakundangan. Hoy miss, sandali lang. Ikaw naman itong humingi ng tulong sa akin. Humingi nga ako ng tulong, pero hindi ko sinabing halikan mo ako. Ginawa ko lang yun para pagtakpan ka. Saka teka nga, bakit ka ba hinahabol ng mga taong yun? Napakamapakialam mo naman. Ganito na lang, pinatulong kita, pero hindi kita hinayaang halikan ako. Anong balak mong gawin matapos mo akong pagsamantalahan? Sa sobrang guwapo kong ito, baka ikaw pa nga itong nakinabang sa akin. Aaminin ko, medyo gwapo ka nga, pero ako pa rin ang lugi rito. Oh, Gawin natin ito. May lakas ka ba ng loob na sumama sa akin sa isang lugar? sige ba, bakit naman hindi? Lalaki? Ano namang galing ang magsamantala lang? Kung tunay kang lalaki, hamunin mo siya. Ano? Ate Jiang, pinagsamantalahan ka niya? Halika rito, lalaki, pasok. Magharap tayo. May lakas ka ba ng loob na makipaglaban sa akin? Ang taong ito masyado talagang bilib sa sarili kahit wala namang ibubuga, nagawa pa niyang pagsamantalahan si Ate Jiang.
Dito sa gym, sino ba ang hindi nakakaalam na si Kuya Jiang Jianghua ay may gusto kay Ate Jiang? Ang lampa naman ng taong ito. Siguradong sa isang suntok lang ni Kuya Zhang ay titilapon na ito. Bakit? Takot ka ba? Kung natatakot ka, madali lang ang solusyon. Lumuhod ka sa harapan ko ngayon din at humingi ng tawad. Pagkatapos niyon, tungkol sa paghalik mo sa akin, ay hindi ko na ito palalakihin pa. Hindi ko na rin ito pagtutuunan pa ng pansin. Ano ang hindi ko mapapangahasan? Isa lang naman siyang mababang klaseng boksingero. Hindi ko siya talaga kalidad. Walang silbi. Ano ba tong pinagsasabi mo? Anong sabi mo? Bakit? Ano bang ginawa ko? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, ang huling taong nagmayabang ng ganyan sa harap ko. Wala na siya sa mundong ito. Sandali. Parang mali ang rinig ko. Binabalaan ba ng batang ito si Boss Zhanghua? Napakalakas ng loob niya ha? Si Boss Zhanghua namin ang nakakasakop sa lugar na ito. Ang dami na niyang binabantayang pwesto at hindi mabilang ang kaniyang mga tauhan. Parang gusto na atang mawala ng batang ito sa mundo. Hayaan mo na siya. Walang kalaman-laman sa katawan ng batang iyan. Sa ganiyang itsura, pumayag pa si Ate Jiang na palabanin siya. Hindi ba't parang pinapahamak lang nila ang bata? Totoong may mapapahamak, Mabuti naman at kilala mo ang sarili mo. pero siya ang mapapahamak. Hemp, matagal na rin bago ako huling nakakita ng kalaban na kasingyabang mo. Halika rito, pumasok ka at maglaban tayo. Ipapakita ko sa iyo ngayong araw kung sino talaga ang matatapos dito. Handa naman akong lumaban doon sa ring, pero nakakabagot kung boxing lang. Bakit hindi? Pumusta tayo sa ibang bagay. Sige ba? May $1,000,000 sa loob ng card na ito. Kapag nanalo ka, mapapasa iyo na ang $1,000,000 na ito. Pero kapag natalo ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Yi Chen, masyadong mataas ang tingin mo sa kanya. Tingnan mo nga ang kakarampot niyang katawan. Kakaunting suntok ko lang sa kanya, diretso ospital na yan. Pwede bang dahan-dahan lang? Dahan-dahan lang dapat talaga. Nag-aalala kasi ako na baka kapag nasobrahan ko ang lakas ng aking kamao, ay mawala na siya ng hindi inaasahan. Ay oo nga pala. Kalimutan na natin ang tungkol sa pera. Nagkataon kasing kailangan ko ngayon ng mapag-uutusan. Paano kung ganito na lang, kapag nanalo ako, maging tauhan kita? Ayos ba sa iyo? Talaga bang sa tingin mo mananalo ka? Sige, magiging tauhan mo ako. Akala mo ba talaga mananalo ka? Isang utusan ay mananatiling utusan. Ang mahinang ito ay masyadong bilib sa sarili, di ba? Kuya Zhang, hindi lang siya ang boss sa lugar na ito. Ginalit pa niya si Kuya Zhang. Mukhang malaking gulo ang mangyayari sa kaniya. Kasalanan din ng mahinang ito. Sino ang sisisihin niya? Nakikita ko na rin. Hindi siya pumunta rito para makipagsuntukan, kundi para mapahamak lang. Hoy, bata, sana ay hindi ka umiyak. Wala sa diksyonaryo ko ang salitang iyan. Ito na yon? Paano mangyayari iyon? Ang batang ito, sa isang suntok lang ay na-KO si Kuya Jiang. Hindi ba? Mukha siyang lampahin at walang kalaban-laban. Magiging maayos din siya agad. Huwag kang mag-alala. Ang galing mo pala talaga. Sinabi ko naman sa iyo, hamak na mga boksingero lang sila at hindi sila magiging kapantay ko. Ano? Ngayon, pwede na ba kitang maging utusan? Sige na nga, utusan na kung utusan. Pero, kailangan mo akong turuang lumaban, babayaran kita. Wala akong pakialam sa pera. Pero, tungkol sa pagtuturo sa iyo, depende sa mood ko. Ang yabang mo naman. Sige na, tama na yan. Kailangan ko nang umuwi at matulog. Sandali, Mayroong ipis. Nasaan ba? Nasaan ang ipis? Walang hiya ka. Bakit? Parang hindi ko pa nakita dati. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasalita ka pa. Sige na, tama na. Nasaan ba yung ipis? Papataboy ko na para makatulog na ako. Kasalanan mo ito. Noong pumasok ka, tinakot mo yung ipis kaya nakatakas. Tama na, sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Saan ba ako matutulog ngayong gabi? Ihatid mo ako. Sige, ihahatid na kita. Sa guest room ka muna matulog ngayon. Pagbalik ni Sister Ruyan bukas, igagawa ka niya ng bagong kwarto. Sige na, naintindihan ko na. O sige na, lumabas ka na. Sus, parang gusto naman kitang asikasuhin. Lumabas ka na, dali. Tingnan natin kung hindi ka paparusahan ni Sister Ruyan mamaya. Hoy, Mishwe, bakit sa kwarto ko ka natutulog? Siguro natatakot kang matulog mag-isa, no? Halika, sasamahan ka ni Sister matulog.
Mishwe. Namimiss mo ba si sister? Ye Fei Fan. Ye Fei Fan. Ruyan? Teka? Sister Ruyan, bakit ka nandito? Hindi ba ito ang guest room? Paano itong magiging guest room? Kwarto ko ito. Ang kwarto mo ay ang unang pinto sa kanan. Ay, akala ko talaga ay guest room ito. Sige, Sister Ruyan, may kailangan pa akong gawin bukas. Mauna na akong matulog. Sorry talaga, pasensya na talaga. Teka? Ikaw siguro ang flight attendant na si Muyue na sinasabi nila? Wow, napakaganda mo pala. Gwapo mo rin, Pogi. Ang ganda pa ng katawan mo. Muyue, buong gabi kitang hinintay dito. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Wang Xiaokai, hiwalay na tayo. Pwede ba? Huwag mo na akong gambalain. Bakit hindi ka na lang sumama kay Yetian Chan? Muyue, sinabi ko naman na sa'yo, ordinaryong magkaibigan lang kami. Sinungaling ka. Magkaibigang naghotel, tapos sa iisang kwarto lang natulog? At may naririnig pang kung ano-anong ingay tuwing gabi. Nandidiri ako sa'yo. Hindi. Muyue, sino ang lalaking ito? Nakipaghiwalay ka ba sa akin dahil sa bagong lalaking ito? Pinagpalit mo ba ako agad? Bakit napakawala mong hiya? Hindi naman sa ganon. Ano naman kung boyfriend ko siya? Hiwalay na naman tayo. Kaya natural lang na maghanap ako ng bago. Naglakas loob kang agawin ng babae ko. Talagang humihingi ka ng parusa. May lakas ka ng loob na agawin ng babae ko? Gusto mo talagang maparusahan? Siya ang girlfriend ko. Kababalita lang ni Muyue na ikaw ang naunang nagtaksil kay Muyue, di ba? Ang namamagitan sa amin ay wala nang kinalaman sa iyo. Hindi pa kita napagbabayad sa ginawa mo. Ikaw na masamang tao ka at may gana ka pang pagsalitaan ako ng ganyan. Una sa lahat, ikaw ang nagtaksil at dapat lang na ikaw ang mapagsabihan. Pangalawa, nakipaghiwalay na sa iyo si Muyue bago siya sumama sa akin. Ano ngayon? Ikaw itong walang hiya pero ikaw pa ang nagsasabi niyan sa iba? Ganyan ka ba talagang tao? Ako? Kung ano man ang pagkatao ko, wala ka nang pakialam doon. Binabalaan kita, pakawalan mo na si Muyue ngayon din. At pagkatapos ay lumayas ka na rito. Kung hindi ay. Kung hindi, ano ang gagawin mo? Kung hindi, magpapahanap ako ng taong tatapos sa iyo. Ang hari ng mga boksingero rito na si Zhang Hua ay kapatid ko at bata niya ako. Kapag pinapunta ko siya rito, kahit hindi ka mawala, ay magiging baldado ka naman. Aba, sino ang sinasabi mo? Ang batang iyon na si Zhang Hua? Honey, umuwi na po tayo. Huwag mo na po siyang patulan. Akala niyo ba kung magtago kayo sa loob, ay hindi ko na kayo mahahanap? Sinasabi ko sa inyo, maghihintay ako rito para sa kanya. At sa bawat oras na makita ko siya, ay bibigyan ko siya ng leksyon. Wang Xiaokai, sumusobra ka na. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Pero napakalakas po ni Jianghua. Natatakot po akong mapahamak ka. Huwag kang mag-alala, kahit dumating pa ang batang si Zhang Hua na iyan, ay mananahimik at magpapakabait din siya sa harap ko. Hoy, lalaki, talagang humihingi ka ng gulo. May lakas ka pang sabihing bata lang si Kuya Zhang. Hello? Kuya Zhang, may nangaagaw sa girlfriend ko at tinawag ka pa niyang paslit. Sinabi pa niya na kapag nakita mo raw siya, ay dapat kang manatiling sunod-sunuran. Natalo ako sa laban kahapon at talagang mainit ang ulo ko. May nagsabi ba talaga niyan? Totoo po iyon. Kuya Zhang, kapag nagsisinungaling ako sa inyo, magiging tapat na aso niyo po ako habang buhay. Sige, isend mo na sa akin ang address mo ngayon din at pupunta na ako agad. Hump. O ano? Bata, natatakot ka na no? Kung luluhod ka sa harapan ko at yuyuko ng 3 beses. At kapag dumating na si Kuya Zhang, pagsasabihan kita ng maganda sa kanya. At least mababawasan ang pananatili mo sa ospital ng kalahating buwan. Ano sa tingin mo? Bumalik na lang tayo. Sikat na sikat si Jianghua sa lugar na ito. Maraming pabrika ang nasa ilalim ng proteksyon niya. Huwag kang mag-alala, baby. Ngayong araw na ito, kung hindi ko siya mapapasuko ng husto, patuloy ka pa rin niyang guguluhin sa hinaharap. Ikaw? Siguradong matagal na kayong magkasabwat? Pati baby kung tawagin niyo ang isa't isa. Hindi po. Kailan pa kami naging magkasama? Anong paki mo ba? Anong karapatan mong sabihan ako niyan? Kuya Zhang, ang batang ito ang tinutukoy ko. Sabi niya bata lang kayo. At sabi niya, kapag nakita niyo siya, kailangan niyong sumunod ng maigi. May tao talagang... Ay boss, bakit po kayo narito? Tinawag kanyang boss ni Jianghua. Ano? Kuya Zhang, anong tawag mo sa batang ito? Wala ka bang mga mata? Naglakas loob kang banggain ang boss ko. Ang tapang mo naman? Kuya Zhang, hindi ko po talaga alam na boss niyo siya. Ngayon, kailangan ko pa bang lumuhod sa iyo at yumuko ng 3 beses? Ikaw na walang silbi, pinaluluhod mo pa ang boss ko sa harapan mo? Ha? Hindi po. Hindi na po gagawin yon. Boss, pasensya na po. Nagkamali ako. Hindi ko po agad kayo nakilala.
Kung alam ko lang po na kilala niyo si Kuya Jiang, kahit ano pa ang gawin mo sa akin, hindi po ako kailanman mangangahas na banggain kayo. Uulitin mo pa bang guluhin ang girlfriend ko? Hindi na po. Hindi na po ulit, boss. Diyos ko, napakapogi niya talaga. Layas! Alis. Opo, aalis na po. Malaking boss, salamat po dahil pinagbigyan niyo ako kahapon. Kung ibinuhos ko ang buo kong lakas, hindi ba para na rin kitang binubuli niyan? Hehe, tama nga po kayo. Maitanong ko lang. Boss, ano po ang pangalan niyo? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba kayo magkakilala? Kahit pangalan niya hindi mo alam? Sa susunod, tawagin mo na lang akong Kuya Ye. Sige po, sige po. Kung may gagawin pa po kayo, mauna na po muna ako. Mauna na ako sa inyo. Ako na ang magbubukas ng pinto. Huwag kang mahiya. Dapat ako ang mahiya sa iyo. Pasensya na kung hinalikan kita bigla. Huwag mong mamasamain iyon. Napakaganda mo naman, kaya hindi ko iyon mamasamain. Ay, oo nga pala. Hindi mo pa nasasabi. Paano mo ba nakilala si Jiang Hua? Di ba kahapon ka lang dumating sa Jiangcheng? Kahapon lang ako dumating. Kagabi, pumunta ako sa isang underground gym para makipagboxing at nagkataon na nagkasalubong kami, yung pasa sa mata niya. Ako ang may gawa niyon. Ano? Ang galing mo pala talaga. Ate Muyue, ang lalaking iyan ay isang bastos, kaya dapat kang mag-ingat sa kanya. Mishue, sinasabi ko sa iyo, ayusin mo ang pananalita mo sa akin. Ako, bastos? Binabastos ba kita? Saka, yung nangyari nung nakaraan, maliwanag naman na hindi pagkakaunawaan lang yon, huwag kang masyadong makitid ang isip. Susubukan mo pa ba akong bastusin? May lakas ka ba ng loob na gawin iyon? Tama na iyan. Bilisan mo na at mag-ayos ng sarili. Baka mahuli ka pa sa pupuntahan mo. Pogi? Bisita ka sa kwarto ko kapag may oras ka, ha? Sige, kapag may oras ako. Teka, magluluto muna ako ng almusal. Gusto mo bang gawan din kita? Wag na, nakakain na ako. Kung alam ko lang na magluluto ka, sana ay hindi na ako kumain sa daan. Grabe. Sino ang mag-aakala na ang bastos na katulad mo ay magaling din pala magluto ang ginawa mong sandwich? Mas masarap pa kaysa sa gawa ni Sister Ruyan. Hindi mo pa ba alam? Ang kapatid ko ay isang dalubhasang kusinero, karamihan ng mga pagkaing niluluto ko, sa kanya ko lang natutunan. Talaga ba? Ang bastos na ito ay isang magaling na kusinero? Hindi ka ba marunong rumespeto? Grabe ka makatawag ng bastos sa akin. Nakakahiya naman, kumain ka na nga ng gawa ko tapos ganyan pa. Alam mo ba iyon? Ang kuripot mo. Sige, sa susunod. Ako naman ang magluluto para sa iyo. Ay oo nga pala, Feifan. Sumabay ka na kay Mishue papunta sa kumpanya. Siya ang iyong supervisor. Ano ang sabi mo? Ang taong ito ay nagawa pang maging supervisor? Ganito ka sexy. Tapos, magiging supervisor? Uy, hindi ah. Napakabastos mo. Anong logic ba iyan? Bakit hindi pwedeng maging boss ang babaeng kasexy ko? Sinasabi nila na kung sino ang maganda ay siyang walang alam. At ikaw yun. Ikaw. Sige na, tama na iyan. Kumain na kayo agad. Baka malate pa kayo niyan. Diyos ko, hindi ba ito ang Diyosa ng kumpanya natin na si Mishue? Siya. Kung hindi mo pa sinabi, hindi ko mapapansin. Para saan? Dahil lang ba gwapo ang lalaking ito? Mishue? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang tagal na kitang nililigawan, pero hindi mo man lang ako pinapansin. Bakit? Para lang sa ganitong klaseng tao? Tingnan mo ang sarili mo? Napabayaan mo na ang sarili mo? Ang walang kwentang ito, anong pa naman niya sa akin? Liheng, sinabi ko na sa'yo na hindi kita gusto. Bakit ba hindi mo ako tinatantanan? Simple lang. Habang ayaw mo sa akin, mas lalo kitang nagugustuhan. Ang lalaking ito, kapag kasama mo, anong mapapala mo sa kanya? Sumama ka na lang sa akin, at buwan-buwan. Bukod sa bibigyan kita ng $100,000 na panggastos, may magarang sasakyan pang susundo sa iyo. Anong say mo? Ayoko. Liheng, sasabihin ko sa'yo, tantanan mo na ako, naapektuhan na ang tahimik kong buhay dahil sa iyo. Ayaw mong makuha ito sa mabuting usapan? Gusto mo pa atang maparusahan? Ayaw mong sumunod ng maayos at gusto mo pang pilitin kita? Saan ka ba galing? At bakit ka tumatahol dito? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka pa umalis, pagbabayarin kita at parurusahan ko ang kamay mong mapangahas. Ang lakas naman ng loob ng lalaking ito. Hindi ba niya alam na ang kaharap niya ay ang panganay na anak ng mga Lee na si Liheng? Mukhang empleyado siya ng kumpanya natin, pero napakalakas ng loob niya. Nabanggain ang tagapagmana ng mga Lee na si Li Heng.
Gusto mo na bang tapusin ang lahat para sa iyo? Ang lakas mong kalabanin si Young Master Lee? Hindi mo ba alam na kapag kinalaban mo si Young Master Lee, hindi mo magagawang umalis sa Jiang Cheng ng buo ang loob? Masyado kang mapagmataas. Napakalaki ng bilib mo sa sarili mo. Bakit hindi mo sabihin kung paanong hindi ako makakalabas ng Jiang Cheng? Wala ka talagang alam? Hindi mo ba kilala? Kung sino ang makapangyarihan sa ilalim ng Jiang Cheng? Kapag sinabi ko ang pangalan niya, tiyak na matatakot ka. Siya ay ang tito ni Young Master Lee na si Li Jiang. Nakakatawa ka talaga. Ang tanda na niyan. Tapos, boss pa rin ang tawag mo, hindi ka ba nahihiya sa pinagsasabi mo? Hoy, ikaw! Sandali, tama na yan? Ano namang mapapala mo sa pakikipag-usap sa walang kwentang yan? Bata, dahil sa panglalait mo sa tito ko, alam mo na kung anong mangyayari sa iyo. Liheng, kumpanya namin ito. Huwag kang sumobra. Umalis ka na. Gusto mong umalis? Liheng, si Fei Fan ang master ko, mabuti pang ayusin mo ang pag-uugali mo. Paano? Paano itong nangyari? Ang mahirap na lalaking ito ang master ni Jiang Yichen? Hindi ito maaari. Si Jiang Yichen ang pinakamayamang tao sa Jiang Cheng. Siya ang pinakamamahal na anak ni pamilyang Jiang, si Mestisang Senyorita. Imposible! Ang walang kwentang ito ay master mo? Bakit? May problema ba? Bakit? Hindi ba pwede? Siyempre, pwede naman. Dahil guro mo siya, ako si Li Heng, at kailangan kitang bigyan ng respeto sa harap ni pamilyang Jiang. Pero bata, mas mabuti pang manatili ka sa tabi ni Jiang Yichen sa lahat ng oras, kundi Sinasabi ko sa'yo, napakabilis ng pagdating mo. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Sa tingin mo ba ay pumunta talaga ako rito para hanapin ka? Bakit, hindi ba? Nagtatrabaho ako rito, okay? Nagtatrabaho ka rin dito? Sige, tara, sabay na tayong pumanhik sa itaas. Sandali lang, huwag kang magmadali, master. Tungkol kay Li Heng, nagmula siya sa mabuting pamilya, kapantay lang ng pamilya ko. Tsaka, may kapangyarihan at impluensya ang pamilya niya. Ang tito niya ay ang kilalang pinuno na si Li Jiang, kaya dapat kang mag-ingat. Ako pa rin naman ang kinatatakutan na mandirigma sa dagat na si Rashu Siuluo. Nagmamayabang ka na naman? Idol ko ang Rashu Siuluo na iyan. Huwag mo namang dunggisan ang pangalan niya. Ngayon talaga, kapag nagsasabi ka ng totoo, wala nang naniniwala. Mabuti pang tumahimik ka na lang, Yichen. Salamat sa ginawa mo ngayong araw sa pagpapaalis kay Liheng. Supervisor Mi, dahil babae ka ng master ko, ibig sabihin ay asawa ka na rin ng master ko. Maliit na bagay lang iyon, hindi na kailangang banggitin pa. Anong sinasabi mo? Ayoko sa babaeng puro ganda lang at walang isip. Hemp, ikaw na. Manyakis ka. Supervisor Mi, kayo ba ng master ko? Ay wala talagang namamagitan. Sino ang may gustong may mamagitan sa kaniya? Isa siyang manyakis. Buti naman at panatag na ang loob ko. Master, pagka uwi mo galing trabaho, pupunta ako sa bahay nyo, turuan mo ako ng martial arts. Sandali, hindi ganoon. Bata ka pa, sigurado ka bang gusto mong matuto ng martial arts? Bakit? Ano namang masama sa pagiging bata? Hindi ba pwedeng lumaban ng isang babae? Isa pa, kapag kasama mo ako, hindi ka naguguluhin ni Liheng, di ba? Oo nga, papuntahin na lang natin si Yichen sa atin. Tamang-tama na magluluto ako ng hapunan para magpasalamat sa pagtulong niyo sa akin kaninang umaga. Supervisor Mi, huwag ka na masyadong mag-abala. Hindi ito pagpapakitang tao, kundi taus-pusong pasasalamat para sa iyo. Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo. Huwag kang manginig habang nagsusuntok. Sino naman ang masasaktan mo sa ganyang klaseng suntok? At isa pa, ano ba itong ginagawa mo? Sayang lang, sa oras yan dahil puro forma lang at walang lakas. Kung hindi mo naiintindihan, sabihin mo, pero bakit kailangang galit ka? Gusto mo bang lumaban sa akin? Sigurado ka ba? Sigurado. Bakit? Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Nagkakamali ka ng taong hinahamon. Sinasabi ko sa iyo, para sanayin ang bilis mo. Lalaban ako sa iyo. Kapag nahawakan mo lang ako kahit kaunti, talo na ako. Kung ganoon, talo ka na. Mag-practice ka pa muna sa lagay mong iyan. Ha, talo ka na. Sige na. Pero hindi naman patas ang pagkapanalo mo. Master, kayo po ang nagturo sa akin ito na sa labanan ay kailangang maging tuso. Bakit? Hindi mo ba kayang tanggapin ang talo? Naku, tigilan niyo na ang pag-ensayo, lalamig na ang pagkain. Halina kayo at kumain na. Kakain na kami, hindi na ako lalaban sa iyo. Sister Ruyan, tamang-tama ang dating mo. Halika at tikman mo ang mga niluto ko, at ikumpara mo ito sa gawa ni Fei Fan, sino kaya ang mas masarap magluto? Hindi ko akalain na marunong pa palang magluto ng ganito karami si Mishue. Dahil lang hindi ko pa ito ginagawa para sa inyo dati, pero magaling talaga akong magluto. Sino po pala siya?
Kumusta po, sister? Ako si Jiang Yichen, ang apprentice ni Ye Fei Fan. Tama, talagang magaling si Yichen, Sister Ruyan. Hindi mo lang nakita kaninang umaga, maging sina Liheng at ang panganay na anak ng pamilyang Li ay natatakot sa kanya. Iyan ay dahil siya ang mestisang senyorita ni pamilyang Jiang. Kaya naman, ganoon na lang siya kagaling. Kumusta? Ako si Liu Ruyan, ang sister ni Ye Fei Fan. Hindi ko akalain na meron ka palang ganito kagandang sister. Bakit? Ibig mo bang sabihin ay pangit ako? Bakit? Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng ganito kagandang sister? Bakit? Hindi ba totoo? Tama na iyan. Nandito si Sister Ruyan, kaya tara, mag-toast muna tayo. Sige, tara. Cheers! Tagay! Ayoko na, hindi ko na kaya. Hindi na talaga ako makakainom pa. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kayang uminom pa. Bakit nakasubsob ka na riyan? Hindi ko na rin po kaya. Ihatid mo na silang dalawa pa uwi. Baka magkasakit pa sila sa lamig. Sige, ihahatid ko na sila. Alis na kami. Halika rito, sister. Gusto mo bang uminom pa tayong dalawa? Ayoko na. Hindi na kita kayang sabayan sa inuman ngayon. Tama na muna ito. May trabaho pa ako bukas. O sige, ihahatid na kita para makapagpahinga ka. Halika na. Magpahinga ka ng mabuti, sister. Nakabalik ka na pala, sister? Kumain ka na ba? Hindi pa, uminom ba kayo? Kasi iyang si Mishwe kahapon, nagpumilit na pumunta rito para magluto, kaya sinamahan ko siyang uminom ng kaunti. Kahapon, iyang si Mishwe, nagpumilit na magpunta sa bahay para magluto at kumain, kaya sinamahan ko siyang uminom ng kaunti. Nakikita kong gutom ka na, iinitin ko lang ang pagkain para makakain ka na. Dahil hindi ako nakaabot sa unang round, samahan mo na lang akong uminom para sa pangalawang round. Hoy, sister! Mukhang malala ang lamig ng iyong matris. Hindi ka na dapat uminom ng alak na ito. Paano mo nalamang may ganito akong nararamdaman? Okay lang uminom kahit minsan lang, halika na. Ay, hindi pwede, hindi. Kung itutuloy mo pa ang pag-inom ng alak, lalong lalalang ang panlalamig ng katawan mo. At sa huli, ang buong katawan mo ay magiging ginaw na ginaw araw-araw. Ngayon, tuwing sumasakit ito, nanlalamig ba ang buong katawan mo? Sa huli, pati mga kamay at paa mo ay magsisimula ring magyelo. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Palagi ko lang itong ginagamitan ng warm compress para lang makaraos. Sa nakikita ko, kulang sa 1 minuto ay aatake na muli iyan. Parang hindi naman siguro posible iyan. Kukuha muna ako ng warm compress. Wag na, panandali ang lunas lang iyan at hindi permanenteng solusyon. Bakit? Doktor ka ba ng mga babae? Ayan, tingnan mo. Mukhang aatake na nga. Patingin nga ako. Hoy, Fei Fan, ano ba ang ginagawa mo? Gagamutin kita. Ayan, tapos na. Ginigamot kita. Ayan, tapos na. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Napakaginhawa sa pakiramdam. Paano itong nangyari? Tuwing sumasakit ang puson ko, kailangan ko pang maghintay ng 30 minuto bago ito lumipas, pero ngayon, hindi man lang umabot ng ilang minuto ay maayos na. Mas eksperto pa ako kaysa sa mga doktor sa OBGYN. Totoo yan, ang galing mo talaga. Ang kondisyon kong ito, pati mga eksperto sa Jiangcheng People's Hospital ay walang nagawa. Kung ganoon, Fei Fan. Kung sabihin mo, may paraan ba para gumaling ito ng tuluyan? Mayroon naman. Ikaw kasi, mayroon kang katawan na likas na malamig ang enerhiya. Ang kailangan mo ay maghanap ng boyfriend na may likas na malakas na enerhiya. Anong klaseng paraan yan? Tinatawag itong pagbabalanse ng enerhiya. Pero sa dami ng lalaki sa mundo, paano ko malalaman kung sino ang may ganoong enerhiya? Sa iba? Hindi ko alam, pero sigurado ako na ako ay isang taong may likas na malakas na enerhiya. Handa akong tumulong sa iyo. Ikaw talagang bata ka, binalak mo talaga ito, no? Nako,
Sige na, sister. Gabi na rin. May trabaho pa ako bukas. Magpahinga ka na. Magandang gabi, sister. Walang silbi? Bakit hindi ka lumabas kasama ni Jiang Yichen? Akala ko dahil wala si Jiang Yichen, ay hindi na mangangahas ang ilang tulyape na lumabas ng kumpanya. Diyos ko, mukhang nahuhulog na ang loob ni ang panganay na anak ng pamilyang Lee sa supervisor nating si Mishue at araw-araw pa siyang pumupunta rito. Sinabi mo pa. Tingnan mo kung gaano kabait si Young Master Lee sa kanya. Hindi ko alam kung anong sakit ang pumasok sa utak niya. Iniwan niya ang mayamang pamilya ni Young Master Lee at sumama sa isang lalaking nakabisikleta lang. Hay nako, wala ka naman talagang alam kung makapagsalita ka riyan. Hindi naman purong walang silbi ang lalaking iyon dahil siya ang guro ni Jiang Yichen. Pero dahil wala rito si Jiang Yichen, paniguradong mapapahamak ang batang ito mag-isa. Fei Fan, kailangan na nating umalis agad. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Wala siyang magagawa sa iyo. Tara na. Sabi nga ng iba, ang matinong tao ay hindi humaharang sa daan. 2 beses mo na akong hinarang. Sa tingin mo ba ay hindi kita dapat turuan ng leksyon? Fei Fan, huwag kang padalos-dalos. May silbi ba ang pakikipag-away? Ang isang taong tulad mo na nakabisikleta lang ay walang karapatang makipag-usap sa akin. Pinapayuhan kita. Umalis ka na bago pa ako magalit at lumayo ka kay Mishue mula ngayon para hindi kita maparusahan. Binibigyan na nga kita ng mukha, ah. Tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo ngayon, kahit pa dumating ang buong pamilyang Lee, ay hindi nila kayang tapatan ang kapangyarihan ko. Ano bang pinagsasabi ng lalaking ito? Nakabisikleta lang siya, pero ang lakas niyang hamakin si Lee Heng. Anong pinagsasabi ng lalaking ito? Nakabisikleta lang, tapos ang lakas ng loob niyang insultuhin si Lee Heng. Oo nga, at sigurado ako na hinding-hindi hahayaan ni Young Master Lee na makalampas ang lalaking iyan sa bukas. Hay, medyo kaawa-awa ang taong iyan. Bata pa naman siya, pero bukod sa mahirap na nga, parang may tama pa sa utak. Sabi ko na nga ba, bakit kailangan pa niyang banggain si batang Panginoon Lee? Magaling kang lumaban, di ba? Ano pa nga ba? Sige, kung ganoon, gusto sana kitang tanungin. Kung may lakas ka ng loob na sumama sa akin para matauhan? Lee Heng, huwag ka namang masyadong sobra. Hindi ka ba napapahiya na nang aapi ka ng bagong empleyado? Ayos lang yan, Mishue. Usapang lalaki lang ito. Sige, saan ba tayo pupunta? Sumama ka sa sasakyan ko, dadalhin kita roon ngayon din. Huwag kang sasama. Huwag kang mag-alala, bumalik ka na muna, Mishue. Pero, ayos lang ako. Pero bago ako sumama, kailangan ko muna itabi ng maayos ang bisikleta ko. Itong bisikleta ko, mana ko pa ito sa mga ninuno ko. Baka puro salita ka lang? Ngayon, hindi ka makasama sa akin at gumagawa ka pa ng ganitong dahilan? Masyadong isip bata ang ginagawa mo. Pakibantayan ang bisikleta ko, babalik din ako agad. Tara na. Tara. Nako, talaga namang sumama nga talaga siya kay batang Panginoon Lee. Para na rin siyang nagpakamatay niyan. Nabalitaan ko na empleyado raw siya rito at parang may kaunti ring impluensya. Ang pangalan yata ay Ye Fei Fan. Pustahan, hindi na natin siya makikitang babalik dito sa kumpanya. Anong Ye Fei Fan? Pusta tayo. Hinding-hindi na natin siya makikitang babalik dito sa kumpanya. Hemp, hindi lang sa kumpanyang ito siya hindi makikita. Sa tingin ko sa buong Jiangcheng ay posibleng hindi na rin siya makita pa. Hay, tara na nga. Sister Ruyan, nasa bahay ka ba? Sige po, Sister Ruyan. Hintayin mo ako dyan sa bahay. Mag-uusap tayo pagbalik ko. Sister Ruyan, may masamang nangyari. Kinuha si Fei Fan ni Lee Heng. Sister Ruyan, gumawa ka ng paraan. Alam mo naman kung gaano ka-impluensya si pamilyang Lee. Kinuha siya? Kailan pa ito nangyari? Ngayon lang talaga. Sister Ruyan, bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Dapat na tayong tumawag sa 911. Mishue, huwag ka munang mag-alala. Sa lakas ni Fei Fan, sigurado akong hindi siya mapapaano kay pamilyang Lee. Ano? Sister Ruyan, wala ka namang lagnat, pero bakit kung ano-ano ang pinagsasabi mo? Ang tiyuhin ni Lee Heng ay si Lee Jiang, siya ang pinuno ng sindikato dito sa Jiangcheng. Oo, alam ko. Sige na, Mishue. Huwag ka nang mag-alala. Mamaya ay susunduin ko rin ang batang iyon. Batang iyon? Oo, dahil ako ang kapatid niya. Siyempre pwede ko siyang tawagin ng ganoon. Sigurado ka ba diyan? Sister Ruyan, si Lee Jiang ang kalaban, si Lee Jiang iyon. Hindi ka ba nagkakamali? Sister Ruyan, si Lee Jiang iyan. Si Lee Jiang po iyan. Paano naman posibleng si Ye Fei Fan ay makakakuha ng pabor mula kay pamilyang Lee? Hindi. Ang sinasabi ko, Mishue, hindi kaya gusto mo na si Fei Fan? Sister Ruyan, seryoso ang sitwasyon. Nagawa mo pang magbiro sa oras na ito.
Sige na, Mishwe. Huwag ka na mag-alala. Ako na ang bahala sa sitwasyon ni Fei Fan. Pero dapat mo talagang pag-isipan. Gusto mo ba talaga si Fei Fan? Sinong magkakagusto sa bastos na batang iyon? Pero nakita ko kanina, parang masyado kang nag-aalala ah. Hoy, nagsasabi ako ng totoo. Talagang mahusay ang kapatid ko. Kung gusto mo siya, kailangan mong bilisan. Kung hindi, baka maagaw pa siya ng ibang babae. Hinding-hindi ko magugustuhan ang utu-utong iyon, bastos na bata at palaging hindi seryoso sa buhay. Nakapagtataka, bakit ba ako ganito nag-aalala sa kanya? Kabilang naman kayong pamilyang Lee sa mga pinakamagaling sa Jiangcheng, di ba? Bakit? Gantong uri lang ba ng tao ang ihaharap nyo sa akin? Uncle, siya ang walang kwentang tao na tumawag sa inyo na matandang aso noong nakaraan. Uncle, siya ang walang kwentang tao na tumawag sa inyo na matandang aso noon. Walang galang na bata. Balita ko ay ikaw ang naglakas loob na tawagin akong matandang aso. Totoo ba iyon? Alam mo ba kung sino ang may say sa buong Jiangcheng? Hay nako, dada ka ng dada. Nakakarindi pakinggan. Ang tagal ko na ring hindi nakakakita ng batang kasing interesante mo. Ganto na lang, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, lumuhod ka at humingi ng tawad sa pamangkin ko. Pagkatapos, gumapang ka sa pagitan ng mga hita ng bawat taong narito. Pangalawa, labanan mo ang bago kong bodyguard, ang Taekwondo Feng champion na si Master Hu. Lalaban ka ba? Ilabas mo siya. Haha, Master Hu, lumabas ka na. Hanggang dito lang ba ang kakayahan mo? Nakuha niyo pang humamon sa akin? Talagang nakakahiya. Paano itong nangyari? Uncle, Nakakahiya ka talaga. paano itong nangyari? Uncle, Bilang ina po ng pamilyang Lee, bakit ka natatakot sa isang hamak na basura lang? Ang lakas mong lumaban, no bata? Kayang-kaya ko kayong tapusin, pamilyang Lee. Sige, kaya mo bang lumaban sa 100 tao? Eh di palabasin mo ang 100 tao na yan dito. Ate, anong ginagawa mo rito? May mukha ka pang ipakita. Palihim kang tumakas mag-isa. Bakit? Hindi ba tamang oras ang pagdating ko? Nakakainis. Siguradong sinumbong ka ng batang si Miss Yue, hindi ba? sino ang mapangahas na babaeng ito? Sino ang sinasabi mong mapangahas? Siya ang President Liu ng Lingtian Group. Uncle, hindi ko po alam. Sister Ruyan, bakit po kayo nandito? Bakit? Kapag ba nahuli pa ako ng konti sa pagdating, ay mawawala na ang kapatid ko? Kapatid, inalipusta ka ba ng mga taong ito? Tama po, inapi ako ng dalawang ito. Lalo na siya, pinapapulot niya ako sa lupa para dumaan sa binti niya at gusto niya pa akong parusahan ng malubha. Hindi. Ikaw na basurang to, anong pinagsasabi mo? Ikaw kaya ang unang nanakit sa mga tauhan namin. Sino ang tinatawag mong basura? Hindi, ikaw na walang kwenta. Anong pinagsasabi mo? Malinaw na ikaw ang naunang sumugod at nanakit sa mga tauhan namin. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanila. Ako. Hindi ba ikaw? O ako ba dapat? Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Humingi na ng tawad ang pamangkin mo? Pero bakit parang wala namang katapatan? Humingi ka ng tawad ng maayos. Kuya Ye, nagkamali ako. Pasensya na. Umalis na kayo. Sister Ruyan, ang lalaking ito, ano bang koneksyon niya kay Lingtian Group? Ikaw naman kasi, sana sinabi mo agad na tao ka ni Sister Ruyan, hindi na sana kita papahirapan pa. Lijiang, masyado ka na bang nasisiyahan sa pagpapakita ko ng respeto? Kung hindi ka pa aalis, gusto mo bang ipataboy ko ang lahat ng mga tauhan mo at ipasira ang buong hotel na ito? Sige po, aalis na po ako agad. Ate, ang KJ mo talaga. Bala ko sana silang parusahan, hindi ko pa nga naipakikita ang galing ko sa pakikipaglaban. Sige na, alam ko namang magaling ka. Umalis na tayo at umuwi na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na dapat may puwersa ang kamao mo? Ses, napakagunit namang gawin ito. Ayoko na mag-ensayo. CS, wala ka man lang bang tiyaga? Sige, huwag ka nang mag-ensayo. Uy, teka master.
Nagmumuni-muni lang naman ako. Hindi naman kita sinisisi. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo na akong tawaging master mula ngayon dahil wala akong estudyanteng tulad mo. Ay nako, wag naman po ganoon, Master. Master, heto, kumain ka muna. Ikaw talaga ang young mistress ko? Sinong nagturo sa'yo na prituhin ang sandwich? Hindi ba maayos iyan? Bakit hindi mo kaya subukan? Ayoko mang kainin yan. Maghintay ka lang, ipagluluto kita ng mas masarap. Eto, tikman mo. Master, hindi ka na po ba galit? Bakit naman ako magagalit? Master, ang weird mo talaga. Kasi, sa ibang mga bagay na ginagawa mo, lagi kang nakatawa lang. Pero pagdating sa pagboboxing, sobra ang seryoso mo. Para yan sa pagsasanay ng iyong teknik. Para yan sa pagsasanay ng iyong kakayahan. Sinasabi ko sa iyo, kung sa gitna ng labanan, kahit isang maliit na detalye lang ang magkamali, ay magiging sanhi na ito ng iyong katapusan. Master, ano po ba ang mga pinagdaanan nyo? Sige na, kumain ka na. Nako, hindi ko na po kaya. Master, hindi na po talaga ako pwedeng mag-ensayo. Aray, ang sakit na ng braso ko. Parang isang buwan ko tong hindi maikikilos. Humiga ka muna. Dahil kakatapos mo lang mag-ehersisyo, kailangang imasahe ang iyong kalamnan para ma-relax. Kung hindi, mawawala ang pagiging unat ng balat mo. Master, pwede po ba kitang maging boyfriend? Tumagilid ka sa kabilang side. Sabi ko tumagilid ka? Hindi mo ba ako naririnig? Opo, sige po. Master, mauuna na po akong umuwi. Ngayon ay kailangan ko talagang magpahinga ng mabuti. Sige, umuwi ka na at magpahinga. Opo. Bye-bye po. Sige, paalam. Hello, sister. Bakit napatawag ka sa akin? Tapos na ba ang trabaho mo? Oo, may gagawin ka ba ngayong araw? Wala naman. Kung ganoon, gusto mo bang hintayin mo ako at sabay tayong kumain? At samahan mo na rin akong mamasyal. Dahil natulungan mo akong gamutin ang nararamdaman ko sa matris, ito na ang pagkakataon ko para magpasalamat sa iyo. Sige, walang problema. Pumili ka lang ng kahit anong gusto mong kainin. Huwag kang mahihiya. Sige. Oh, Ye Fei Fan. Aba, sino ba ito? Siya pala ang kung sinong lalaki noon, yung alaga ni Liheng. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Saan galing ang mabahong pulubing ito? Alam mo ba kung paano makipag-usap? Naglakas loob ka pang tawaging aso ang aming siyang Master Ye. Ikaw kaya ang parang aso na hindi man lang makabili ng pagkain. At kailangan pa ng babae para magbayad. Napakawalang kwenta mo. Tama ka babe, tama ang sinabi mo. Wala nga talaga siyang kwenta. Ano, hindi mo ba dala ang bulok mong bisikleta ngayon? Kahit magbisikleta man ako o hindi, ano bang pakialam mo? Bakit hindi mo yata gamit ang bulok mong bisikleta ngayon? Ano namang pakialam mo kung gagamit ako ng bisikleta o hindi? Ayos ka rin, medyo matapat ka rin pala, at may lakas ka pang umamin na bisikleta lang ang dala mo. Hoy, maganda, tumingin ka rito. Anong ligaya ang maibibigay sa iyo ng dukhang iyan? Wala kang pakialam. Wala nga akong pakialam sa sarili ko, pero may kinalaman ito sa iyo. Ano ang maibibigay ng pulubing ito sa iyo? Isa akong panganay na Panginoon ng pamilya Ye. Walang yaman o ranggo ang hindi ko kayang ibigay sa iyo. Yang Master Ye, ang sama mo talaga. Nandito pa naman ako sa tabi mo, pero nanliligaw ka na sa iba. Umalis ka muna sa tabi ko. Hindi mo ba nakikitang busy ako rito? Pinapayuhan ko ang ilang mga tao, kumain na lang kayo ng maayos at tumahimik, baka sa huli ay hindi nyo nakilala ang sarili nyo sa mangyayari. Ha? Maganda, tingnan mo ito. Tingnan mo ito ng mabuti. Nagawa niya pang bantaan ng isang young master. Ha ha ha, nakakatawa ka. Pasensya na, pero hindi ko nakikitang nakakatawa ito. Nene, huwag kang masyadong mayabang. Na ako na si Ye Dongxiang ay nagkagusto sa iyo. Isang napakalaking suwerte na ito para sa iyo. Sa pagsama mo sa dukhang iyan, ano bang kasiyahan ang maibibigay niya sa iyo? Hindi ko alam kung may maibibigay siya, pero sigurado akong wala kang maibibigay sa akin. Naririnig nyo ba ang ingay rito? Para kang isang aso lang sa tabi ni Liheng, tumatahol ng tumatahol? Ano bang ingay iyan? Kahit pa dumating si Liheng, wala siyang magagawa sa akin. Kahit pa dumating si Liheng, hindi siya maglalakas loob na may gawin sa akin. Nakakatawa ka talagang bata ka. Alam mo ba kung sino talaga si Pamilyang Lee? Ganyan ka na nga, nagagawa mo pang magyabang. Sinasabi ko sa iyo, kahit paparusahan ka ng malubha ni Young Master Liheng, kinabukasan ay walang magbabago sa Jiangcheng.
Tama ka dyan. Ang mga katulad mo ay dapat lang maliitin. May ilang tao rito na kung tawagin ako ay hampas lupa. Talaga namang ganyan ka. Ganto na lang, kakabili ko lang ng 2 bote ng Lafite sa halagang mahigit $100,000. Kung kaya mong bumili ng 2 bote niyan, maniniwala na akong may pera ka. Kaya mo ba? 2 bote lang pala ng Lafite na yan? Akala ko naman kung anong espesyal na alak na iyon. Mukha kang pulubi. Lakas pa ng loob mong maliitin ang Lafite. Bakit? Kahit sabihin mong pangit iyan, hindi mo naman yata kayang bumili niyan. Sige na, ayoko nang makipag-away pa sa inyo. Isang salita lang, anong tataya mo? Anong pwedeng itaya ng isang katulad mo? Ganito na lang, kapag natalo ka, luluhod ka at tatahol na parang aso ng 3 beses. Pagkatapos ay umalis ka na ng kusa, kaya mo ba? Sige, pero kapag ikaw ang natalo, luluho ka rin at tatahol ng 3 beses na parang aso. Ayos ba? Kung kaya mo, kaya ko rin. Sige, waiter. Sir, ano po ang order nyo? Sir, ano po ang order nyo? 2 bote ng Lafite. Gagamit ako ng card. Ang kabuuan po ay $100 at $45,000. Sandali ito. Paanong nangyari ito? Isisilbi na po ang alak maya-maya. Nakita ko siyang nakasakay lang sa lumang bisikleta. Paano siya nakabili ng Lafite na nagkakahalaga ng mahigit $100,000? Hindi maaari. Alam ko na, Young Master Yi. Tingnan mo ang suot ng magandang babaeng ito. Halatang mas mataas ang antas niya kaysa sa kanya. Siguradong ang babaeng iyan ang nagbayad. Akala ko seryoso ka kay Mishwe. Akala ko pa naman ay matino ka. Hindi ko akalaing isa ka lang palang lalaking umaasa sa pera ng babae. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Wala akong binibigay na pera kay Fei Fan. Hayaan mo na, huwag mo na silang kausapin. Ano na, hindi ba't sinabi mong luluhod ka at tatahol na parang aso? Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Ikaw ang nandaraya, kaya hindi ako ang luluhod. Ikaw ang dapat lumuhod. At tumahol ng 3 beses sa harap ko. Kayong dalawa, masyado na kayong mapang-api. Dapat kang lumuhod sa harap ko at tumahol na parang aso ng 3 beses. Kayo! Sumusobra na kayo. Hayaan mo na, huwag mo na silang aksayahin ng panahon. Narinig mo ba ang sinabi niya? Ipaubaya raw sa kanya ang sitwasyon? Sige na, bata, huwag na nating patagalin pa. Maaari ka nang lumuhod. Hindi mo ba naririnig si Young Master Yi? Mas mabuting manahimik ka na lang. Kung hindi ka lang babae, matagal na kitang pinagbayad. Nagmamayabang ka pa rin ba? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Kung magtatangka kang saktan ako, hindi ka palalagpasin ni Young Master Yi. Sige na, bata, isang tanong lang. Luluhod ka ba o hindi? Tingin mo ba, talaga? Ay paluluhurin mo ako? Bata, ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang hari rito sa Jiangcheng. Hello, Young Master Lee? Hulaan mo kung sino ang nakita ko. Busy ako, wag mo akong abalahin. Wag mo munang ibaba, nakita ko si Ye Fei Fan. Ano? Siya ba talaga? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo, papunta na ako riyan? Hello, Uncle? Hindi pa ako nakikiusap sa inyo kailanman, ngunit hihingi lang ako ng isang pabor. Ayos lang iyon, pamangkin kita. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Gusto ko po sanang manghiram ng ilang tauhan. Manghihiram ng tao? Para saan? Sinasabi ko sa iyo, napaka-importante ng sandaling ito para sa pamilyang Lee. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Uncle, wag po kayong mag-alala. Manghihiram lang po ako ng mga tauhan, hindi ako lalaban sa mga taong hindi dapat banggain. Sige, tawagan mo si Master Hu. Kakausapin ko siya para tulungan ka. Sige po, walang problema. Ye Fei Fan, o Ye Fei Fan. Nandyan na ang swerte ngunit binaliwala mo at ikaw pa mismo ang lumalapit sa kapahamakan. Tinawagan ko na si Young Master Lee, papunta na siya rito, kasama ang kanyang mga tauhan. Sige, maging mayabang ka pa. Sige, subukan mong kumilos. Gusto kong makita kung kasing tigas ba ng pananalita mo ang iyong gagawin. Hemp, basura ay mananatiling basura. Isang hamak na lulan lang ng lumang bisikleta, ngunit nangarap pang umasenso at lumaban. Anong klaseng panaginip yan? Kung wala lang si eldest Miss Jiang noong huli para iligtas ka, tingnan natin kung maililigtas ka pa niya ngayon. Umalis na tayo rito, bilis. Hindi natin kakayanin si Young Master Lee. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Bilis, alis na tayo. Hindi natin kayang labanan si Young Master Lee. Ayos lang, may plano ako. Fei Fan, hindi ito ang oras para magmayabang. Kailangan na nating umalis dahil kapag dumating si Young Master Lee, ay huli na ang lahat. Miss Ate, ngayon ay nakita mo na kung gaano siya katigas ang ulo? Pero dahil maganda ka, bibigyan kita ng pagkakataon? Wala akong interes. Aalis ka ba o hindi? Sabi ko naman sa iyo na may paraan ako, magtiwala ka sa akin, halika, maupo ka.
Sasabihin ko sa iyo, bata, sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang anumang panlilin lang ay hahantong lang sa iyong kapahamakan. Mahal ko, tuwing nakakakita ako ng mahirap na gaya nito, nataranta na parang langgam sa mainit na kalan, ay lalo akong natutuwa. Ang mga mahihirap na gaya niya ay walang silbi sa mundo. Tama ka riyan. Hindi ba't ang mga hampas lupang yan ay walang puwang dito? Idinamay pa niya si ate. Tama ang sinabi mo, ang ganda nitong babae, pero sinasayang lang ng mahirap na ito. Hoy, Yefei fan! Huwag mong sabihing hindi kita tinutulungan, bibigyan kita ng isa pang opsyon. Lumuhod ka ngayon at tumahol na parang aso ng 3 beses. At pagsasabihan ko si Young Master Lee na patawarin ka, ano sa tingin mo? Ye Fei Fan? Ye Fei Fan. Kahit sino pa ang dumating ngayon, walang makakaligtas sa iyo. Fei Fan, pinapaalis kita kanina pero hindi ka umalis. Ngayon ay hindi ka na makakaalis. Aba, hindi ba ikaw yung huling beses na tumakbong parang duwag? Bakit? Akala mo ba ay kaya mo na ngayon? Ikaw. Sige, huwag kang masyadong kampante, bata. Tingnan natin kung makakangiti ka pa mamaya. Brother Hua, ang batang ito, kailangang parusahan niyo siya ngayon anuman ang mangyari. Akala ko ako mismo ang lalaban sa iyo. Hindi ko akalain na hindi ko na kailangang kumilos. Bakit? Kayong dalawa? Balak niyo ba talaga akong saktan? Hindi po. Hindi. Master Hu, anong ginagawa mo? Bakit ka nagbibigay galang sa batang ito? Pinapunta mo ako rito para harapin si Kuya Ye. Gusto mo ba akong mapahamak? Sa lakas ni Kuya Ye, tingin mo ba ay kaya mo siyang kalabanin? Ano? Matagal na kitang ayaw makita. Ito, paano ito naging posible? Alam kong kilala mo si Zhang Hua, pero paano mo ito nagawa? Tinulungan ka niya para labanan si Pamilyang Lee? Ito, hindi ito maaari, hindi ba sila ay mga dalis? Ito, paano ito mangyayari? Malinaw kong nakita. Dinala siya rito ni Liheng at Young Master Lee. Kitang-kita ko na dinala siya rito ni Liheng Young Master Lee. Naglakas loob kayong tradurin kaming mga taga-Pamilyang Lee? Maling-mali talaga ang Pamilyang Lee na tinulungan pa ang mga tulad ninyo. Akala mo ba talaga kaming mga taga-Pamilyang Lee ay mabuti sa mga taong nagsakripisyo para sa inyo? Ngayon, sasabihin ko sa iyo, napakamakasarili ninyong mga taga-Pamilyang Lee. Ngayong maayos na ang lahat na lang ay naging sa inyong Pamilyang Lee. Akala nyo ba ay mga tauhan nyo lang kaming walang bayad? Akala mo ba talaga ay isa kang prinsipe? Nasaan ka pa noong kasama ko ang tatay mo? Hay, hindi ko akalain na ganito lang ang kahihinatnan ko. Kayong dalawa, itigil nyo na ang pag-uusap. Kung magpapatuloy kayo, makakatakas pa ang mga iyan. Ako. Kuya Ye, kahit bigyan pa siya ng isa pang binti, hindi siya makakatakas sa akin. Ano? Pagkatapos mong banggain kaming mga taga Kuya Ye, ngayon ay gusto mo nang umalis. Hindi ko balak tumakas, pupunta lang sana ako sa banyo. Banyo para sa ano? Sa ganito kagarang lugar, tingin mo ba ay nasa labas ang banyo? Hindi ba sinabi mo kanina na gusto mo akong lumuhod at tumahol ng 3 beses? Tumahol ka na parang aso. Tumahol ka na parang aso. Kuya Ye, mali ako. Masyado po kayong mataas para patulan ng isang tulad ko. Pakawalan nyo na ako. Tumahol ka na parang aso. An kayo? Yari na kayong lahat. Nagawa niyo pang pagtaksilan si Pamilyang Lee. Oras na malaman ito ni Pamilyang Lee, mawawala kayong lahat. Hindi ko akalain na makakalimutan ko itong babaeng naghahanap ng gulo. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo ako pwedeng saktan, babae ako ni Young Master Ye. Sabihin mo, bakit ang daldal ng maingay na babaeng ito? Ang lalaki mo nga ay nakaluhod na ngayon, at ikaw, ayaw mo pa rin lumuhod? Luhod, bilis. Pasensya na po, mali ako. Uy, nandyan ka pa pala? Hindi ba't sinabi mo kanina na kahit sino pang makapangyarihan ang dumating, hindi pa rin ako makakaalis? Hindi po. Sige na, para sa 3 taong ito, bawat isa sa kanila ay parusahan nyo sa pamamagitan ng pagbali ng isang braso bago ilabas. Masusunod po, Kuya Ye. Susunod po ako sa lahat ng utos nyo. Huwag po, Kuya Ye. Ako, at mali ako. Palayain niyo po ako. Pangako hindi na ako muling kakalaban sa inyo. Pakawalan ka. Paano? Subukan mong ilagay ang sarili mo sa kalagayan ko. Kung ako ikaw, at ikaw naman ako, pakakawalan mo ba ako? Hahayaan mo ba akong makaalis ng ligtas? Sige na, ilabas na yan. Kuya Ye, tara na. Kuya Ye. Patawarin niyo na po ako. Kuya Ye. Kuya Ye. Kuya Ye. Kuya Ye, maayos na po ang lahat. Sige, pwede na kayong bumalik. Pero, Kuya Ye,
Nabangga na namin ang mga tao ni Pamilyang Lee, kaya hindi na kami pwedeng bumalik sa dati naming kinaroroonan. Tungkol diyan, ganito na lang. Iwan nyo rito ang mga kapatid na mapagkakatiwalaan nyo at paalisin nyo na ang mga hindi dapat pagkatiwalaan. Pagkatapos, kapag ginulo kayo ng Pamilyang Lee, tawagan nyo lang ako agad. Sige po, iyan po ang hinihintay kong salita mula kay Kuya Ye. Kung ganoon po Kuya Ye, mauna na po kami. Mauna na po kami. Sige. Hindi ko akalain na may potensyal ka pala para maging isang dakilang pinuno. Anong pinuno ang pinagsasabi mo? Tingnan mo ang mga lidyang na iyon, hindi ba itinuring din silang mga dakila dati? Pero hanggang ngayon, naging hamak na lang sila. Kung maririnig ng mga ordinaryong tao sa Jiangcheng ang sinabi mo, iisipin nilang nagmamayabang ka lang. Ay, wala iyon, sanay na ako. Siya nga pala, bakit gano'n na lang kagalang sa'yo ang brother Hu na iyon? Tungkol diyan? Ano? Kasi dati ko na siyang nakalaban. Talaga? Oo. Marami pang sikreto ang lalaking ito. Tara, umorder na tayo, kumain na tayo. Ano ang gusto mong kainin? Uncle, Anong nangyari sa iyo at naging ganyan ang lagay mo? Hindi ba pinalakas ko sa iyo si Jiang Hua para samahan ka? sumama nga siya sa akin, pero trinaydor niya ang ating pamilyang Lee. Ano? Talagang naglakas loob siya. Uncle, kailangang tulungan mo akong pagbayarin sila. Ganito, lumabas ka muna at magtago sa tatay mo. Huwag mong hahayaang malaman niya na nasaktan ka. Bago matapos ang plano sa Changsheng sect, mas mabuting huwag kang padalos-dalos, makinig ka sa tatay mo. Pero uncle, yung CFA fan, sobra na siya. Hindi ba't ikaw naman ang naghanap ng gulo? Hindi ba sinabi ng tatay mo? Huwag kang gagawa ng gulo. Pero hindi ka nakikinig. Ganito, lumabas ka muna para magpagaling. Huwag mo itong sasabihin sa tatay mo, dahil kung hindi, baka mawala pati ang isa mo pang kamay. Sige po. Maghanap kayo, kahit gaano pa kalaki ang maging kapalit. Hahanapin ko ang pinakamagaling na eksperto sa buong bansang siya para tapusin si Ye Feifan. Hahanapin ko ang pinakamagaling na eksperto sa buong bansang siya para tapusin si Ye Feifan. Diyos ko, bakit parang wala lang siyang galos? Oo nga, napaka-weirdo nito. Dahil sa totoo lang, binangga niya si Pamilyang Lee noong Biyernes kaya hindi na siya dapat umabot ng Sabado. Bakit nagpapakita pa siya rito? Hindi kaya may malakas talaga siyang backer? Ang swerte ng lalaking ito, sa tingin ko, isa siyang mapagpanggap na malakas. Nakatatakot naman. Master, kilalang kilala na kayo sa buong kumpanya ngayon. Ang tunay na galing kahit saan ilagay ay lulutang. Naku, Master, wag naman masyadong bilib sa sarili, okay? Nakita mo ba si Chen? Iyan ang master mo. Halos wala siyang diskarte pagdating sa pakikipagkapwa. Lagi siyang nagsasabi ng mga bagay na mahirap sagutin. Totoo naman yan. Hoy, mukhang mali ang sinasabi niyo. Ang master niyo, dahil sa pagtitiwala sa sarili na ito, ay marami nang nakuhang atensyon mula sa magagandang babae. Ikaw talaga, bumalik ka na nga lang sa trabaho mo. Tara na. Wow, hindi masama. Mukhang ang martial arts na ito ay halos master mo na. Siyempre naman po, magaling po kasi kayong magturo, Master. Siyempre naman, kung wala ako, siguradong hindi mo matututunan ng maayos ang martial arts na yan. Pinuri lang kita ng konti, lumaki na agad ang ulo mo. Ano? Ay, siyempre hindi rin matatawaran ang sarili mong pagsisikap. Master, ngayon mo lang po ako pinuri ngayong buwan. Ay, siya nga pala, Master. Noong nakaraang buwan mo pa ako huling ipinagluto. Isang buwan ko nang hindi natitikman ang ginagawa mong sandwich. Maaari mo ba akong gawan uli? Hindi ko akalain na mahilig ka pala sa pagkain. Sino ba naman ang hindi? Palagi mo na lang akong pinapagalitan. Nahihiya lang akong sabihin. Tara na, ipagluluto na kita. Master, may tatanungin sana ako sa inyo. Dapat ay sabihin nyo ang katotohanan. Sige, magtanong ka lang. Wala naman akong itinatago sa'yo. Master, may girlfriend na ba kayo? May girlfriend ka ba? Bakit? Gusto mo ba akong ligawan? Huwag kang masyadong kampante sa sarili mo. Siya nga pala, may kailangan ang tatay ko sa akin, kaya kailangan ko na munang umuwi. Wala namang gagawin mamayang hapon. Baka gusto mong mag-training tayo. Mag-iinsayo pa? May lakas ka pa ba?
Ang ganitong klase ng ehersisyo, napakadali lang yan. Mauuna na ako. Mag-ingat ka sa daan. Lord Shura, mayroon po akong naging tagapagligtas noon na isang mayamang negosyante sa Jiangcheng. Ang anak niyang babae ay gustong makipagkita sa inyo. Hindi ko lang po alam kung may oras kayo. Ay, hindi ako sigurado kung magkakaroon ako ng oras mamayang hapon. Teka, sinong mayamang negosyante ang sinasabi mo? Opo, Lord Shura. Siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na si Pamilyang Jiang. Sige, gawan mo ako ng schedule. Ibaba ko na ito. Hindi ko akalain na ang babaeng si Jiang Yichen ay gagawin ang lahat makita lang ako. Para makita lang ako, mukhang talagang nagpakapagod ka. Sige, hindi ko inakalang sa kabila ng pagtutol naming dalawa ng nanay mo, ay makakatagal ka ng ganito. Mukhang minaliit ko yata ang determinasyon mo pagdating sa pag-aaral ng martial arts. Papa, pinapunta niyo ako rito para makipagkwentuhan lang ba? Hindi ako kasing relax mo. Ako kasi, mayroon akong gustong sabihing magandang balita sa'yo. Anong magandang balita po iyon? Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang idolo mong si Rashu Shiuluo ay kasalukuyang nasa bansang siya. Noon ay, nailigtas ko ang buhay ng isang opisyal ng Organisasyong Shura. Pinangako niya na tutulungan akong imbitahan si Sir Shiuluo. Basta magkaroon ng libreng oras si Sir Shiuluo, pupunta siya rito sa bahay natin para bumisita. Pa, totoo ba iyan? Pupunta ba talaga si Sir Shiuluo sa bahay natin? Siyempre totoo. Kakalabas lang. Nagpadala na ng mensahe sa akin ng opisyal mula sa Organisasyong Shura. Matagumpay siyang nakagawa ng paraan para makaschedule tayo kay Sir Shiuluo. Papa, napakagaling niyo po talaga. May isa pa akong magandang balita rito. Gusto mo bang marinig? Ay naku, Papa naman, diretsuhin niyo na ako. Huwag niyo na akong bitinin. Naku, Papa naman, sabihin mo na agad. Huwag mo na akong bitinin. Tinulungan kita. Doon sa Organisasyong Shura, nag-book ako ng private coach. $5,000 bawat session. Mas maigi iyon kaysa sa walang kwentang coach mo. Mula ngayon, sa kanya ka na mag-e-ensayo. Pa, gusto ko pa rin na si Master ang magturo sa akin. Bakit ang kulit mong bata ka? Professional naman talaga ang Organisasyong Shura, kundi dahil doon, hindi sila makakapaglabas ng tulad ni Lord Shura na isang talentong nagbabantay sa bansa natin. Basta hindi ko papalitan ang aking Master. Subukan mo muna, piliin mo muna kung sino ang gusto mo. Ayoko nang pakinggan, ayoko na. Hey, talagang batang ito. Kung hindi lang kita anak, wala na sana akong pakialam sa'yo. Naku pa, pag-usapan na lang natin yan mamaya. Kumain na muna tayo ng mabilis. Hinahanap na ako ni Master para sa ensayo mamayang hapon. Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Tara na, tara na. Master, hindi ko na po kaya. Ipwesto mo ng maayos ang mga kamay mo, ni hindi mo magawang magmabunang maayos. Ito pala ang Little Guan's Flying Dagger. Anong Little Guan's Flying Dagger ang sinasabi mo? Yung tungkol sa Daguan Fei Dao? Ang Little Guan's Flying Dagger na ito, siya ang pinakamahusay na kriminal sa bansang Xia. Itong si Little Guan's Flying Dagger, siya ang pinakamalakas na tauhan ng bansang Xia. Ang pangalan niya ay Guan Haoping. Bakit ba nila tayo gustong saktan? Ang lakas ng loob niya. Talagang nangahas pa siyang sugurin tayo rito sa loob ng bahay. Ayon sa mga usap-usapan, ang Little Guan's Flying Dagger na ito, kapag may tinarget siyang hindi matapos, ay siguradong mauuwi sa malalang kalagayan at hindi na makakagalaw kailanman. Nagawa na rin niyang targetin ang mga leader ng ibang bansa. Hindi naman siya kasing galing ng sinasabi mo. Master, umalis ka na agad, wag mo na akong intindihin. Sa galing mong iyan, kaya mong tumakas ng mag-isa. Pabigat lang ako sa iyo. Mahilig lang talaga silang magtago sa dilim. Master, ang bigat mo. Huwag kang magsasalita. Master, pwede bang huwag kang mag-react ng ganyan? Lalaking nasa 20 anyos na ako. Natural lang na magkaroon ng reaksyon. Ibig sabihin nito ay may nararamdaman pa rin si Master para sa akin. Master, malalagay ka sa panganib sa ginagawa mo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Ikaw na may apelidong Guan, huwag kang magtago sa dilim. Kung talagang matapang ka, lumabas ka ng harap-harapan at labanan mo ako. Master, naging pabigat lang ako sa iyo. Umalis ka na, pakiusap. Kung kasing galing lang sana kita, hindi ka sana magkakaproblema ng ganito. Kung magiging kasing galing mo lang sana ako, hindi ka malalagay sa ganyang sitwasyon. Sandali lang. Ano na naman? Master, kung may susunod mang buhay, pwede ba akong magpakasal sa iyo? Pagkatapos ko munang tapusin ang taong may apelidong Guan bago tayo mag-usap. Iyan lang ba ang kaya mo? Gusto mo pa talaga akong saktan? Master, huwag kang magpakamatay.
Master, napakagaling niyo po. Ano? Sa ganyang kakayahan, gusto mo pa akong tapusin? Paano nangyari iyon? Bakit may taong ganito kabilis kumilos? Ba? Medyo may hamon din pala ang hulihin ka. Master, nagawa niyo talaga patumbahin si Guan Haoping? Wala pang 1 minuto ang lumipas, paanong nangyari iyon? Kuya, nagkamali ako kuya. Maawa po kayo sa akin kuya. May pera ako dito. Ito ang lahat ng perang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng ilang taon. Ibibigay ko po lahat sa inyo. Kuya, mayroong 10 bilyong dolyar dito. May 10 bilyong dolyar dito. Parusahan nyo na lang ako pero hayaan nyo akong mabuhay. Iyang barya na yan? Wala akong pakialam diyan? Humingi ka ng tawad sa apprentice ko. Ate, mali ako. Pakiusapan mo si kuya na huwag akong saktan. Ate? Ate. Maghintay ka lang. Hello, 911 po ba ito? Mayroon akong kasamang isang delikadong kriminal dito. Pumunta kayo dito para hulihin siya. Salamat po. Sinasabi ko sa iyo, para sa lahat ng ginawa mo, oras na para pagbayarin ka. Yifei Fan, huwag kang magpapakita sa akin muli. Ay, oo nga pala. Ano nga ulit yung sinabi mo sa loob ng kwarto? Master, kung may susunod man na buhay, pwede ba kitang pakasalan? Nakakainis ka talaga. Alam mo lang talagang biruin ako. Hindi mo alam. Sobra akong natakot kanina, akala ko ay wala ka na. Ang taong may kakayahang tapusin ang master mo, hanggang ngayon ay hindi pa isinisilang. Ang taong kayang tumalo sa iyo, master, ay hindi pa na ipapanganak hanggang ngayon. Master, ano ba talaga ang tunay mong pagkakakilanlan? Pakiramdam ko talaga ay hindi ka simpleng tao. Sinabi ko naman na sa iyo, ako talaga si Rashu Shiulu. Che, nagyayabang ka na naman. Basta bukas. Anong meron bukas? Wala lang iyon. Mauna na ako, Master. Buti na lang at hindi ako nadulas. Dahil kung nalaman ni Master na makikipagkita ako ng palihim kay Rashu Shiulu bukas, hindi ko alam kung magagalit siya. Ay, hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon ng babaeng ito kapag nakita niya ako bukas. Whis, dapat ko nga bang makita si Master Shura? Sa ginagawa ko bang ito, ay magtataksil na ako sa aking guro. Ang guro ko, marunong na siyang magluto, magaling pa sa martial arts, pero si Rashu Shiulu ay iba. Hindi siya ang klase ng tao na basta-basta na lang nakikita. Bahala na. Gagawin natin ito. Ganito. Kapag butal ang bilang, hindi ako pupunta, at kapag sakto ang bilang, makikipagkita ako. Kapag butal, hindi makikipagkita, pero kapag pares, sige. Master? Master, bakit po kayo napadalaw sa bahay ko ngayong araw? Siyempre, dahil may nag-imbita sa akin. Master, may lakad po ako ngayon. Bakit? Anong meron ngayong araw? Hehe, nakatadhana talaga na magkita kami. Master ko, hindi nyo naman ako pwedeng sisihin, di ba? Master, sasabihin ko na po sa inyo, makikipagkita ako kay Rashu Shiulu ngayong araw. Pero Master, huwag po sana kayong magagalit. Alam ko ang malaking agwat sa pagitan namin ni Rashu Shiulu. Masaya na po ako na nasa tabi ko kayo. Gusto mo ba ako? Hindi kaya? Kung hindi mo ako gusto, bakit mo sinasabing huwag akong magagalit? Aray, parang hindi ko maintindihan iyon Master? Diyan muna kayo sa loob ng kwarto ko, babantayan kita mamaya. Manatili ka lang dito sa aking silid, pupuntahan kita mamaya para samahan ka. Lord Shura. Mali yata ako, Yichen. Nakita mo ba si Lord Shura? Hindi pa ba dumarating si Lord Shura? Imposible. Maagang dumating dito si Lord Shura. Ako mismo ang sumalubong sa kanya sa may pintuan. Nasaan ang Lord Shura? Master, anong ginagawa niyo rito? Ipinapaabot ko ang aking pagbati, Lord Shura. Lord Shura, heto po ang tiyaan nyo. Huwag kang mahiya. Tumayo ka na. Master kayo pala ang Rashu Shiulu. Tama ka. Bakit hindi nyo agad sinabi sa akin? Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi ka lang talaga naniwala sa akin. Ang Lord Shura ay ang master mo talaga? Opo, Papa. Siya ang master ko. Kaya naman pala palaging pinupuri ni Yichen ang kanyang master dahil talagang napakalakas ng dating at husay niyo, Lord Shura. Mabait at magaling din ang iyong anak.
Ang mga teknik na itinuturo ko sa kanya ay mabilis niyang natututuhan. Isang malaking karangalan po para sa aking anak na makatanggap ng papuri mula sa inyo, Lord Shura. Isang malaking karangalan na mapuri ni Lord Asura ang aking anak na babae. Dahil na rin po iyan sa sarili niyang galing. Lord Asura, tara po muna sa kainan habang nag-uusap. Tara? Sister Ruyan, noon mo pa ba alam na si Fei Fan ay si Lord Asura? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Anong Fei Fan? Siya pala ay si Lord Asura. Ay, hindi niyo alam, no? Hindi ba si Lord Asura ay tao rin naman na may ilong at mga mata? Anong nakapagtataka doon? At isa pa, hindi ba't siya rin ang boyfriend na laging pinapahirapan ninyo? Tama po si Fei Fan. Dahil sa haba ng pinagsamahan ninyo, alam niyo na ang tunay na ugali ni Fei Fan, di ba? Kaya kung siya man si Lord Asura o hindi, ano namang kinalaman niyon? Hindi pwede. Niloko mo kaming magkakapatid. Kailangang parusahan ka. Oo, dapat kang parusahan. Hep, hep, hep! O sige, parusahan niyo ako. Hindi ako natatakot. Gawin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Ayaw niyo niyan. Masaya tayo. Uy, isama niyo ako sa pagpaparusa sa kanya. O sige, kayong tatlo na. Oh, sige po. Tama na iyan, tama na. Tama na po, tama na iyan. Wag na kayong magulo. Siya nga pala, Fei Fan. Nagtatanong na naman si Asura-kun kung kailan ka babalik. Sabihin mo sa kanila, hindi na ako babalik. Ang maging Lord Asura ay walang panama sa sarap ng may kayakap na magaganda.